Mahigit isang linggo makalipas ang mabagsik na wildfire sa Los Angeles. Umabot na sa 25 katao ang naitalang nasawi at may pangamba na tataas pa ang bilang. Sila ang ilan sa mga nasawi sa malawakang sunog. Alamin natin ang dahilan kung bakit hindi sila nakaligtas. Victor Xiao. Ayon sa mga kapamilya ni Victor, namatay siya dahil sinubukan daw niyang protektahan ang kanilang tahanan kaysa mag-evacuate. Ang 66-year-old na si Victor ay natagpo ang walang buhay sa gilid ng daan sa kanilang property. Nahawak pa umano sa kanyang mga kamay ang isang garden hose. Ayon sa ulat, ang property ay nasa pamilya na ni Victor sa loob ng halos 55 taon. Nanatili rin sa kanyang tahanan kaysa lumikas si Randy Mayod. Ayon kay Mrs. Carol Smith, ina ng biktima, sinabihan umano siya ng kanyang 55-year-old na anak na meron siyang garden hose na handang pumertekta sa kanyang tahanan. Ang bahay na ito ay tinirhan ni Randy ng ilang dekada. Ito daw ang kanyang nag-iisang tirahan at ito lang daw ang tangi niyang ari-arian. Maraming magagandang alaala ang bahay na iyon para kay Randy. Kaya nauunawaan ng kanyang ina kung bakit ayaw mag-evacuate ng kanyang anak. Si Randy ay matagal na ring residente sa Malibu. Anthony Mitchell at ang kanyang anak na si Justin. Sa kasamaang palad, hindi nakaligtas ang mag-ama, si Anthony Mitchell, 66 years old, retired salesman na isang disabled. Kasama niyang naninirahan sa kanyang tahanan ang anak niyang si Justin na may cerebral palsy. At isa pang anak na lalaki na sa panahong yon ay wala sa bahay sapagkat nagpapagamot sa hospital. Ayon kay Jimmy White, anak at kapatid ng biktima, na tinawagan daw umano siya ng kanyang ama na nagsabing ang apoy ay nasa kanilang bakuran. Hanggang sa nabalitaan na lamang niya na ang kanyang ama at kapatid ay namatay na labis niyang dinalamhati. Ayon sa ulat, nag-aantay daw na ma-rescue ang mag-ama subalit walang dumating. Natagpuan ang labi ni Anthony sa tabi ng kama ni Justin. Isa pang nasawi na may cerebral palsy rin si Rory Callum Sykes, 32 years old, isang dating child star at Australian citizen. Si Sykes ay namatay sa loob ng kanilang cottage sa Malibu State, California. Ayon sa salaysay ng ina ni Sykes, nag-lock daw umano ng cottage ang anak niya. Nang makita niyang nagbabaga na ang bubong ng cottage ni Rory, sinubukan niya daw itong patayin gamit ang hose, subalit walang tubig. Kaya humingi na siya ng tulong sa pinakamalapit na fire station, subalit wala rin daw itong mga tubig. Nakiusap siya sa mga rescuers na iligtas ang anak niya. Bumalik sila sa cottage, ngunit laking gulat na lang niya na ang cottage ay naabo na. Si Sykes ay ipinanganak sa Britanya. Lumabas siya sa 1998 British TV series na Kiddie Capers. Siya ay pinanganak na bulag at nahihirapang maglakad, ngunit nagawang mabawi ang kanyang paningin at natutong maglakad sa tulong ng operasyon. Siya rin ay naging inspirational speaker. Annette Rosselli, isa pang senior citizens ang tumangging lisanin ang kanyang tahanan. Si Annette Rosselli na 85-year-old, long-time resident ng Pacific Palisades. Sa kabila ng paulit-ulit na tawag na kailangan na niyang mag-evacuate ay binaliwala niya ito. Sa kadahilan ng ayaw niyang iwan ang kanyang mga alaga. Meron siyang aso, canary, 2 parot at 1 pagong. Ayon kay Vadani, may-ari ng home health care agency na tumitingin kay Rosselli, madali lamang para sa kanila ang dalhin sila. Pero ang problema, hindi nila mapilit ang tao kung ayaw. Ito daw ay choice ng matanda. Gayunman, maraming komento at nagalit sa home health care agency na nangangalaga kay Rosselli kung bakit hindi na lamang daw nila sa pilitang dukutin ang matanda para mailigtas o di kaya'y kontakin ang mga anak nito. Si Rosselli ay may 2 anak na parehong mga businessman sa ibang lugar. Natagpuan ang bangkay ni Rosselli noong January 8 sa loob ng kanyang sasakyan. Erlene Kelly, pinili rin ni Kelly, 83 years old, na manatili sa kanyang tahanan at tinirahan niya sa loob ng higit 40 taon. Bagamat ang kanyang pamilya ay nagsilikas, siya ay nanindigan na manatili at sinabi sa kapamilya na nasa kamay ng Diyos ang lahat. Dati na rin kasing nagkasunog sa lugar nila sa Altadena, subalit hindi ito umabot sa kanilang tahanan. Subalit matindi ang naging sunog ngayong taon. Kinabukasan nang nabalitaan ng kaanak na natupok ang kanilang bahay at nakasama doon si Kelly.
Dallas Carey. Ang 95-year-old actress na si Carey ay kasama rin sa nasawi sa mapinsalang sunog. Ayon sa apo ni Carey na si Kelly, January 8 nang makarating sila ng lola niya sa Altadena. Galing sila sa ospital at hinatid ang lola niya sa kanyang tahanan. Saad ni Kelly na habang nasa biyahe sila ay napansinan niya na may sunog ilang milya ang layo mula sa area ng kanyang lola. Ngunit hindi siya nabahala sapagkat wala namang kakaiba sa lugar ng kanyang lola at napakalayo naman daw ng usok. Kahatid niya sa kanyang lola ay agad naman siyang umuwi na 25 milya ang layo ng kanyang tirahan mula sa kanyang lola. Subalit laking gulat niya na ilang oras makalipas ay nakabalita siya na ang sunog ay umabot na sa ilang lugar sa Altadena. Sinubukan niyang tumawag sa mga otoridad subalit walang sumasagot dahil sa dami ng mga callers. Kaya nagdesisyon siyang bumalik sa Altadena agad-agad. Hindi rin niya makontak ang kanyang lola sapagkat hindi daw ito mahilig mag-cellphone. Pagkarating niya sa Altadena ay hindi na siya makapasok sapagkat sinirado na ng mga otoridad ang daan. Ayon kay Kelly, napuno na ng usok at apoy ang lugar na kahit ang langit ay hindi na makita. Sinabihan si Kelly ng otoridad na pumunta sa evacuation center at baka sakaling nandun ang kanyang lola. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nakasama sa pag-evacuate ang matanda. Nakatanggap siya ng impormasyon na ang buong bahay ng kanyang lola ay natupok ng apoy, ngunit hindi pa nakita ang labi ng matanda. Kaya nagbabasakali silang may nakadampot sa kanilang lola at napadpad sa ibang evacuation center. Ngunit sa kasamaang palad, hindi nila ito makita. 2 araw ang lumipas nang nakatanggap ng balita si Kelly na kumpirmadong wala na ang kanyang lola. Kasama siya nung nasunog ang bahay. Rodney Nickerson. Si Rodney Nickerson ay isang 83-year-old engineer na residente ng Altadena. Ayon sa pamilya ni Nickerson, ayaw daw niyang lisanin ang kanyang tahanan na tinirahan niya ng mahigit 5 dekada. Sa kabila ng pilit na pagkumbinsi ng kaanak na lumikas habang papalapit pa lamang ang apoy, ay ini-insist ni Nickerson na maaapula din daw agad ang sunog. Ayon kay Kimiko Nickerson, anak ng namayapa, binili ng kanyang ama ang ari-arian noong 1968 at ilang beses na rin daw nakaranas ng mga sunog ang kanilang lugar. Sa kasamaang palad, nasunog si Mr. Nickerson sa kanyang tahanan na pinaghirapan niyang ipundar noong kabataan niya. Zifeng Zhao. Si Zhao, 84-year-old, ay natagpuan ang kanyang mga labi kasama ng kanyang natupok na bahay sa Altadena. Ayon sa anak ni Zhao na si Xiao Zhao, binili niya ang bahay na ito para sa kanyang mga magulang noong 2003 sa Altadena at nagustuhan naman daw ng mga magulang niya ang lugar. Taong 2021 ang yumao ang ina ni Xiao at mag-isa na lamang naninirahan ang ama. Kwento ni Xiao ay nabalitaan niyang nasa evacuation zone ang lugar ng kanyang ama at hindi niya ito makontak, kaya pinuntahan niya ang kanyang ama sa Altadena. Sa daan pa lamang ay naharang na siya ng mga pulis at sinabing hanapin na lamang ang ama sa mga evacuation center. Ngunit hindi niya makita ang ama, kaya nagdesisyon siyang pumunta sa mismong bahay. Pero dahil bawal ang sasakyan, nilakad na lamang niya ito ng halos 1 oras. May 2 taong nagmagandang loob na tulungan siya sa paghahanap sa kanyang ama. Isa-isa nilang hinalungkat ang mga nasirang debris ng bahay at doon nga nakita niya ang mismong labi ng ama at napahagulhol na lamang siya sa iyak. Ilan lamang sila sa mga hindi nakasurvive sa sunog. Ayon sa mga otoridad, ang mga nakitang labi ay kinakailangan pang i-check ang fingerprints upang makilala ang pagkakakilanlan. Ang mga matatandang tao madalas ay hindi natakot sa kamatayan. Kung napapansin natin, ilan sa mga namatay ay pilit na isinalba ang bahay kahit pa ito ay ikapahamak ng buhay. Ito ay maaaring udyok ng matibay na emosyonal na ugnayan. Isang paniniwala na ang buhay kung wala ito ay hindi sulit mabuhay. Ngunit para sa ating mga Kristiyano, kung wala ang Diyos, hindi kumpleto ang buhay.